Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano i-factor ang difference of two squares. Start tayo dito sa example number 1. So, meron tayo ditong 4x squared minus 36. So, tandaan natin na ang difference of two squares ay kabaliktaran ng sum and difference of two terms sa special products. Kaya kung sasagutan natin ito, ang magiging sagot natin ay sum and difference of two terms. Kaya ang gagawin natin ay maglalagay na tayo agad ng dalawang open and close parenthesis. Yung isa ay gagawin nating sum at yung isa ay gagawin nating difference. Again, ang magiging sagot natin ay sum and difference of two terms. So after natin itong mailagay, ang next step natin ay kuhanin natin yung square root nitong number 4. So lagay lang natin dito square root of 4. At ang square root ng 4 ay 2. Dahil 2 times 2 is equal to 4. So, yung square root ng 4 which is 2, ilagay natin dito at dito. So, tigisa sila, parehas na parehas. And then, next step, kuhanin natin yung square root ng x squared. So, lagay lang natin dito sa ilalim, square root of x squared. So, ang square root ng x squared ay x dahil x times x is equal to x squared. Or simply, copy lang natin yung base and then i-divide natin yung exponent ng radicand at yung index ng ating radical sign. So, kung ito ay square root, meron ditong invisible na 2. So, i-divide lang natin yan. 2 divided by 2 is equal to 1. Kaya ang exponent ni x ay 1. So, once again, ang square root ni x squared ay x. So, yung x na yan, ilagay lang natin dito sa dalawa. So, meron ditong x. At meron din ditong x. And then, kuhanin naman natin yung square root ng 36. So, lagay lang natin dito, square root of 36. At ang square root ng 36 ay 6. Dahil 6 times 6 is equal to 36. So, yung 6 na yan ay ilagay natin dito at ilagay din natin dito. So, kung mapapansin natin, ito ay sum and difference of two terms. Parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang yung sign nila o yung operation sa gitna. Isang sum at isang difference. So, kapag nakuha na natin yan, iyan na yung ating sagot sa example number 1. So, ang factor ng 4x squared minus 36 ay 2x plus 6 and 2x minus 6. Dito naman tayo sa example number 2. Again, maglagay na tayo agad ng dalawang open and close parenthesis, isang plus at isang minus. And then, kuhanin natin yung square root muna ni a squared. So, lagay lang natin dito, square root ng a squared. At ang square root ng a squared ay a dahil a times a is equal to a squared. So, lagay lang natin yung a na yan dito. Parehas silang meron. And then, kuhanin natin yung square root ng b raised to 4. So, lagay natin square root of b raised to 4. So, ang square root ng b raised to 4 ay b squared. Dahil b squared times b squared is equal to b raised to 4. Or again, simply copy natin yung base and then divide natin itong 4 divided by 2. So, 4 divided by 2 is equal to 2. Kaya 2 yung naging exponent ng ating square root. So, yung b squared na yan, lagay lang natin dito, b squared. Lagay din natin dito, b squared. And then last, kuhanin natin itong square root ng 81. So, lagay lang natin dito, square root of 81. Ang square root ng 81 ay 9 dahil 9 times 9 is equal to 81. So, yung square root na 9, ilagay natin dito yung isa at ilagay natin dito yung isa. So, ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. So again, ang magiging sagot natin dyan ay sum and difference of two terms. Kaya maglagay na tayo ng dalawang parenthesis and then maglagay tayo ng plus at minus dito sa kabila. Unahin lang natin kuhanin itong square root ng 16. So lagay lang natin dito, square root of 16. So ang square root ng 16 ay 4 dahil 4 times 4 is equal to 16. So yung 4 na yan, lagay lang natin dito yung isa at lagay natin dito yung isa. Next, kuhanin naman natin yung square root ng a raised to 6. So, lagay lang natin dito, square root of a raised to 6. So, ang square root ng a raised to 6 ay a raised to 3. Dahil a raised to 3 times a raised to 3 is equal to a raised to 6. Or simply, copy natin yung base and then divide natin. 6 divided by 2 is equal to 3. Kaya naging a raised to 3. So, now, copy lang natin yan dito. And then, copy rin natin dito. Now, kuhanin naman natin yung square root ng 25. So, lagay lang natin dito, square root of 25. Ang square root nito ay 5 dahil 5 times 5 is equal to 25. So, yung 5 ay i-copy lang natin dito. And dito naman yung isang 5. And last, kuhanin natin yung square root ng b squared. So, ang square root ng b squared ay b dahil b times b is equal to b squared. So, simply copy the base and then 2 divided by 2 is equal to 1 na exponent. So, yung b na yan, ilagay lang natin dito yung isa at ilagay natin dito yung isa. So, ito na yung ating sagot sa example number 3.
Dito naman tayo sa example number 4. So again, maglagay na tayo ng open and close parenthesis, isang sum at isang difference. Now, kuhanin natin yung square root ng 9/16. So lagay lang natin dito, square root of 9/16. Paghiwalayin lang natin yung taas at baba using the laws of radicals. And then, kuhanin natin yung square root ng 9 which is 3. Sa ilalim naman, square root ng 16 ay 4. So, yung 3/4 na yan, lagay natin dito yung isa at lagay natin dito yung isa. Next, kuhanin naman natin yung square root ng r squared. So, lagay lang natin dito, square root of r squared. So, ang kanyang square root ay r. So, lagay lang natin dito yung r and then lagay natin dito yung r. And then next, kuhanin naman natin yung square root ng 1/25. So, lagay lang natin dito. And then, paghiwalayin natin yung taas at baba using laws of radicals. And then, the square root of 1 is equal to 1. Sa ilalim naman, ang square root ng 25 ay 5. So, yung 1/5 na yan, lagay natin dito yung isa at lagay natin dito yung isa. Next, kuhanin natin yung square root ng t squared. So, lagay natin t squared. Ang square root niya ay t. So, yung t na yan, lagay natin dito at lagay din natin dito. And then last, kuhanin natin yung square root ng n⁻⁶. So, lagay lang natin dito. At ang square root niya, copy natin yung base. And then yung exponent niya, divide natin. 6 divided by 2 is equal to 3. So, yung n⁻³ na yan, lagay natin dito. n⁻³. Dito yung isa, n⁻³. And ito na yung ating sagot sa example number 4. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang. Maraming salamat.